ngayong umaga ay meron tayong bisitang pastor mula po sa Siluan, Laguna. Siya po ay pastor ng Pilgrims Bible Baptist Church sa Siluan at 18 taon na yung kanyang church. At minsan na po natin siya naging mangangaral dito at sa may kaibigan tumatawag sapagkat madalas kapag tayo may mga okasyon at nag-invite ako, hindi niya ako pinahihindihan. Amen? Kaya't ibig ko na maging blessing po tayo sa kanya. Ready na ba kayo? Ito yung pinakamahalagang bahagi ng pagtipon ng mga Baptist. Amen? Bible preaching. Bible preaching. Ha? Kaya tayo sa tawagin ng Pastor Severino Badrigal. Ba't pala yun ba? Talagang Ray pala. Manapit. Severino tsaka Ray. Manapit talaga. Okay, magandang umaga po sa bawat isa. Ngayon po, Panginoon, ako po ay humingi ng tumawag ako kay Pastor Ronnie Torres. Sabi ko nga, baka pwede makalapit sa kanya. Dahil po, meron po kaming, ito pong gawain po natin sa Siniluan ay 8 years na po. 18 taon na po tayo dyan na patuloy na nagpapagamit sa gawain ng Panginoon. At last June 15, actually ang aming pong anniversary ay last Sunday ng May. Dahil nga po nagkameron po ng kaming mga Baptist sa Siniluan ay halos nagkapare-parehas ng buwan anniversary. Kaya sabi ko ako na lang ang giveaway. Ginawa na lang po namin June 15 ang church anniversary. Kaya last 18 namin po ay na church anniversary. Ang naging problema po namin ngayon, ang blessing po naman doon ay napuno yung church na po. Magandang pagpapala yun, magandang blessing yun dahil napupuno yung lugar. Ang nagiging problema na po namin ngayon ay hindi namin alam kung saan namin ilalagay yung mga bata. Kasi po nangyayari, patakbo-takbo na lang po yung mga anak ng mga membro. Hindi ko naman masaway na baka sabihin, baka sinasaway kung may ma-offend. Kaya sabi ko, nag-pray kami ngayon na yung aming, yung garahe ng sasakyan ko po doon sa harapan ng church ay gawin na lamang Sunday school room para doon na lang po yung mga bata. Bali po ang ating lote na sa simbahan sa church ay nasa 220 square meter po yun. Yung pong 160 ay ginagamit po namin as church na po. Yung 40 square meters sa harapan ng church ay ginagawa po namin garahe lang po kasi hindi nga po patapos. Kaya sabi ko doon sa mga membro ay gamitin na lang ito garahe na ito para maging Sunday school ng mga bata po. At yung garahe na yun, meron na po siya lugo. Ang plano na lang po namin lalagyan po ng beam, time beams para po magkamit ng second floor. Kasi po, doon po sa garahe na yun, naroon na yung CR, naroon na din yung ating lababo, yung kumikilos kapag may mga perosit kainan. Nagiging problema, halos na doon na lahat. Kaya sabi ko, kung natikom natin ito, nalagyan natin ng second floor, ito na mga bata. Sunday school room sa mga young people sa baba at Sunday school room sa mga maliliit na bata na magpupo sa harapan. Doon po sa taas po pala. So, kaya po ako ay lumapit kay Pastor. Sabi ko, Pastor, baka pwede makalapit sa inyo. Tutulungan nyo kami kahit papaano. Kulang lang kami sa budget. Actually, yung po ating bahay sa bahan po doon ay mga dito lang po naman. Nalaman na po yun ng nasa 80 mga tao. Kaya nalagyan na rin po natin ng aircon kasi nga po sa Siniluan ay napakainit ng panahon, diba? So last pagkatay ng anniversary, nakapaglalagay po tayo ng dalawang aircon. Kaya medyo ganda na yung service, holy person, ayos na rin, isabi na rin po siya.
So, kaya po medyo maliit lang, kaya yung mga anak ng mga membro ay paikot-ikot na lang daw kasi wala silang pwedeng puntahan. Pag naman pinabayaan ko sa labas, baka magkatakbo doon sa kalsada, masagasaan pa. Ang ating pong bahay, ang ating pong church ay dati nasa bayan ngayon, nung po tayo sa highway. Tapat po yan ng Colegio de Santa Isabel. Meron po itong bagong tayo mall na iMall Pami. May bagong tayo na McDonald's at sa harapan ng Jollibee. Bali, kung lalakatin lang po yan, mula doon sa church namin, papunta doon sa mall na yun, siguro mga 10 minuto lang na ano pa yun. Yung church po yun. Meron po doon binuksan na lugar na sabi, parang yung sinabdivide na lugar ay doon po tayo nakabili ng lupa. Okay, ay lupa na yun ay pagmamayari na po ng church. Amen. So, kaya sabi ko sa mga membro, instead, ang hamon ko lagi sa mga membro sa Church of Siniluan, every year ay meron tayong project na magagawa. Kaya unti-unti lang po namin ginagawa yan sapagkat hindi naman namin kaya multuhin yung pagpapagawa doon sapagkat ang mga membro lang po naman natin sa Siniluan ay hindi naman po ganoon sabi na lang natin hindi, wala namang kaya. Pero tumutulong naman po sila sa pagka may mga project, willing sila po tumulong. Kaya unti-unti po namin ginagawa po yun. Yung ating lote po doon, nagkwento ko lang po kung bakit tayo nagka-property. So almost 18 years po natin doon. Simula pa lang, nag-iipon na po kami agad. Inabot po na agad yung mga membro. Sa simula pa lang, mag-ipon na tayo ng pambili ng ating lupa sapagkat ang hirap ng nangungupahan. O kasi nangyari na po sa amin yan, pagkatapos namin mapaganda yung aming inuupahang bahay, pag nakita na ng may-ari na maganda na, agad-agad kami papalisin, sasabihin nila, so kailangan na po namin yung bahay. Maganda na eh. So, nadala po kami sa ganung sistema, kaya nagpupun po kami. Ginawa ko sa mga membro, binigyan ko sila ng isang bote ng Wilkins, yung halit lang ba? Kaya punuhin niyo yan. Kung ano man yung mga bariya na napupulot nyo sa bahay ninyo, nakikita nyo kahit 25 piso, ano man yan, iulog nyo dyan. Sa loob ng isang taon, makakakuha tayo. So, nangyari po doon mga kapatid, nakaipon kami ng 17,000. Amen. Now, puro 25 piso. Ang ginawa ko po doon sa may-ari ng lupa, sabi ko, kukuha na po kami ng lupa. Ito na po yung pandoon sa inyo namin. Sige, Pastor, nasaan? Itabos namin yung lupa. Kaya siya, sabi ng may-ari, pag-may-ari ng Pastor, ito pipilahin ko pa ako niya, pero 25 yung tapos yan. So, di po ginawa ko, sabi ng may-ari, pumunta kami sa bangko ko, ito yung bank account, ito yung pangalan ko, dyan mo ihulog. Ikaw nang balang magbilang dun sa bangko. Alam mo, nagbilang kami almost 3 hours. Parang nang mabilang kami yung puro 25 piso. Kaya po kami na 17,000, yun po naipag-down namin. Marami kaming ginawa pamamaraan para lang kami makaipon. Hanggang sa mabayaran po natin yung lupa na yun. Ang presyo po ng lupa na yun is 2,500 per square meter. Dahil nabayaran namin ng mas maaga, ay binawasan ng may-ari ng 500 square meter, kaya naging 2,000 na lang. Kaya, yung kung 100 square meter, nabili po namin yan. Tapos may binukas uling lupa sa likuran. Kumuha ulit po kami ng 78 square meter. So, nabayaran na po ulit. Doon na naman sa kabila, nagbubukas na naman ng 68 square meter. Kumuha na naman po ulit kami. Kaya po yung lupa po ay medyo lumawak-lawak na po. So, kaya po mga kapatid, ay pagpatuloy din po kami ipanalangin sa gawain po ng Siniluan, sa taga-sabay ng Siniluan na hindi mabilis mag-aking ng mga kaluluwa dyan, sapagkat dyan napakaraming klase ng mga iba't ibang klaseng kulto. Maging makapasok ka sa mga bahay-bahay, hindi agad-agad makapapasok. Kaya ginagawa po namin ay pag nakakuha kami ng isang tao, binabible study agad namin, and then sa bahay na yun, doon kami nag-Bible study, nag-i-invite nyo lang sila hanggang po ay yung mga membro na lamang po
nagsiset ng Bible study sa bahay nila at nag-iingat sila. So, yun po mga kapatid. So, ang ating pong pag-aaralan ngayong umaga ay tungkol po sa ministry. Ano po? Ang pinaka-bottom line po naman talaga ng ating bakit po tayo iniligtas ng Panginoon para ikaw ay gamitin sa gawain niya. Kaya tayo pong lahat ay tumayo at tayo ay magbasa ng salita ng Diyos. Isa po natin yung ating mga Biblia sa aklat po ng Ephesians chapter 4, verse number 11. Ito po tayo kukuha ng ating pag-aaralan ngayong umaga. Ephesians chapter 4, verse number 11 hanggang verse number 13. Basahin ko po. Nakita na po natin? Basahin ko na naman po at pakinggan natin. And He gave some apostles, and some prophets, and some evangelists, and some pastors and teachers. Verse 12. For the perfecting of the saints, for the work of the ministry, for edifying the body of Christ. Verse 13. Till we all come in the unity of the faith and of the knowledge of the Son and of God, unto a perfect man, unto the measures of the stature of the fullness of Christ. Ay kung lahat ay manalangin. Mapagpalang Diyos, dakila at makapangyarihan sa lahat, amin ang mana nasa langit. Nagpupuri kami at nagpapasalamat sa umaga nito na inapo po ang inyong mga anak sa lugar na ito upang ikay sambahin at purihin, Panginoon. Hindi naging hadlang ang panahon para hindi ka aming sambahin. Tulungan niyo po kami na buksan ang aming mga puso at maunawaan po namin ang mensahe na ibibigay mo po sa amin ngayon. Gamitin niyo po ang inyong naglingkod na ikaw ang mabigyan ng kapurihan at maitaas. Salamat po, mapatawarin po kami sa aming mga pagkukulang. In Jesus' name. Amen. Amen. So, tayo po ay ito po sa ating pag-aaralan ay may tanong po tayo kung maunawaan natin sa ating po topic about ministry means service. Ano po? Ang ating po topic ngayong umaga is ministry means service. Totoo po naman po yan mga kapatid. Ang ministry po ay paglilingkod. Right? Naniniwala po tayo na ang bawat isa sa atin na iniligtas ka ng Panginoon upang gamitin ka sa paglilingkod sa Panginoon. I hope na bawat isa sa atin dito ay hindi lamang iniligtas ng Panginoon. Iniligtas ka ng Panginoon upang ikaw ay maging kabahagi, katuwang, katulong sa gawain ng ating Panginoon. Ano po? At hindi po tayo niligtas ng Diyos para lamang tagapakinig lamang. Every Sunday, narito tayo, makikinig tayo ng mensahe upang makarinig tayo ng mga encouragement sa buhay natin, upang tayo makapagpatuloy sa paglilingkod sa Panginoon. Kung wala naman po tayo hinahawak ang mga ministry sa gawain ng Diyos, mga kapatid, yung ating pagiging Kristiyano ay hindi magiging mabunga sa gawain ng ating Panginoon. Amen. Kaya mga kapatid, mahalaga po ang bawat isa sa atin ay may hinahawak ang ministry. Meron po tayong ginagawa para sa gawain ng ating Panginoon. Amen? Kaya po, meron po tayong tatlong bagay na gusto ko pong maunawaan po natin. Una, yung the objective of the ministry. Pangalawa, the method of the ministry. Pangatlo, the function of the ministry. So, titignan po muna natin yung objective, mga kapatid. Ano po ibig sabihin ng ministry? Ministry means can refer to a several things primarily to work of a religious or minister, o ibig sabihin ito yung mga mananampalataya na merong gagawin or duties, especially bilang mga mananampalataya sa miyembro ng church. Ano po? Kaya ito po ang ating gusto ko pong maunawaan po natin. Okay? Una, the objective of the ministry. Ito po ang gusto ko pong maintindihan. The objective of the ministry is to glorify God by building up the body of Christ, means the church.
Ano po? Equipping believers for service, fostering spiritual maturity, ultimately reflecting God's characters and love. So po, makikita po natin dyan mga kapatid, sa aklat po ng Ephesians chapter 11, ang sabi ko dito sa verse number 11, and He gave some apostles. Wala na po mga apostles ngayon, ano po? And some prophets. Wala na rin po tayo mga propeta. And some evangelists. Meron pa po tayo, lahat po naniniwala po tayo ng lahat ng mga ligtas ay evangelists. Right? Mga kapatid, tayo po ay iniligtas ng Panginoon. Kung ikaw ay ligtas, alam mo ang ibig sabihin ng iyong kaligtasan at kung paano ka nakaligtas, yun ang ituturo sa mga tao dahil ikaw ay evangelist, ikaw ay mga mangangaral. Lahat po ng mga Kristiyano, lahat ng mga ligtas, yan po ay dapat nag-aakay ng kaluluwa. Ano po? At yan ang pinaka-main, yan po ang mga ministry ng bawat mga mananampalataya. At ang sabi ko dito sa verse number, patuloy po tayo, some evangelists and some pastors and teachers. At ang sabi ko sa verse number 12, for the perfecting of the saints. Para patibayin ang mga mananampalataya, ayusin, kagamit-gamit sa gawain ng ating Panginoon. For the work of the ministry. For the work of the ministry, for edifying of the body of Christ. Okay? Diyan po tayo titingin sa first puntos, number 1 po natin, sa unang puntos natin, what's the objective of the ministry? Ano po ang pinaka-objective po ng mga ministry po natin? Ang ibig sabihin, ano yung mga layunin na mga ministry na dapat natin gampanan? Bakit may mga ministry? Bakit ibinigay ng Diyos itong mga ministry sa atin? Sabi nga ng verse number 11, kaya nagbigay ang Diyos ng apostles, nagbigay ang Diyos ng prophets, nagbigay ang Diyos ng mga evangelists, and some pastors, and teachers for what? Para saan, mga kapatid? Ang sabi ng verse number 12, for the perfecting of the saints. Amen? Yan po ang pinaka-layunin po bakit may mga ministry sa gawain ng Diyos. Ang ibig sabihin ng ministry na ating pag-uusapan ay service po yan. Paglilingkod, mga kapatid. Dapat tayo po lahat ay merong ginagawa, naglilingkod, kabahagi, katuwang sa gawain ng ating Panginoon. Ano po? Yan po ang pinaka-layunin po ng mga ministry po natin. Una, ang sabi niya, anong mga layunin niya? Una, mga kapatid, ang sabi ko dito, to glorify God. Ang isa sa layunin ng ministry ay mapaglingkuran ng Diyos at mabigyan ng kapurihan ang ating Panginoon. Ano sabi ko dito ng Matthew chapter 5? Mga kapatid, ano sabi ko ng Matthew chapter 5 verse number 16? Ang sabi diyan, let your light so shine before men that they may see your good works, mga kapatid. Yung good works na binabanggit po dito, mga kapatid, ang ibig sabihin niyan is service, paglilingkod sa Panginoon. Para saan? Upang mabigyan ng kapurihan ang ating Panginoon. Kaya mga kapatid, sa gawain ng Diyos, hindi po yan pagalingan. Listen mga kapatid, makinig po tayo. Minsan, ayaw nilang maglingkod ng isa sa atin. Bakit? Iniisip nila sa sarili nila, hindi nila kaya. Mga kapatid, ang paglilingkod sa Diyos ay hindi pagalingan. Ang paglilingkod sa Diyos, patapatan sa Panginoon. Amen. Kahit gaano man tayo kagaling, kung ayaw mo naman isuko, ipagamit ang iyong sarili sa Panginoon, useless, mga kapatid. Right? Pero mga kapatid, napakahalaga po. Kasi ang sabi mo dito, ang isa sa pinaka-main objective ng paglilingkod o ng ministry natin, mga kapatid, ay mabigyan ng kapurihan ang ating Panginoon. Di ba? Sabi nga natin sa church, sabi ko sa minsan, nabanggit ko sa aming church, pag tayo ay nasa loob ng simbahan, nasa loob ng church,
tanggalin muna natin yung ating mga title. Ano ibig sabihin yan? Ano yung mga title na sinasabi po natin? Ano man ang titulo mo, pag tayo po ay nasa harapan ng church, isa lang ang magaling, kundi ang ating Panginoon. Amen? Minsan kasi nahihirapan po tayo kapag ang isang tao tinitingnan po natin at kapag siya may titulo, nahihiya tayo bigyan siya ng gawain sapagkat iisipin natin, ang hirap itong bigyan ng titulo, ang hirap itong bigyan ng ministry. Bakit? Baka ito magaling pa sa akin ito eh. Diba? Naunawa po natin. Kaya minsan nabanggit ko sa church, mga kapatid, pag tayo po ay nasa loob ng simbahan, huwag mong tingnan na ikaw ay isang ikaw yung pinakamagaling. Ano man ang titulo mo, mga kapatid, dapat pag tayo nasa loob ng simbahan, tayo po ay mga lingkod ng ating Panginoon. Iisa lang po tayo. Pantay-pantay sa harapan ng Diyos. Ano man ang titulo po natin, ano man ang narating mo sa buhay, pag nasa loob tayo ng church, kahit ang lalim po natin ay paglingkuran ng ating Panginoon. At hindi ang ating sarili, ang ating itataas, kundi ang ating Panginoon. Sapagkat ang sabi mo dito sa verse number 16 ng Matthew chapter 5, ang sabi doon, let your light so shine. Sabi mo dito, Matthew chapter 5 verse number 16, let your light so shine before men, that they may see your good works and glorify your Father which is in heaven. Ibig sabihin po, magliwanag ka. Saan? Siyempre, sa gawain mo sa Panginoon. Yan ang pinakadahilan eh. Naligtas tayo. Hindi para lang iniligtas ka. Ano po? Naligtas tayo dahil mahal ka ng Diyos. At iniligtas tayo ng Diyos para maging kabahagi ka sa gawain ng ating Panginoon. Diba? Lahat po tayo ay dapat maging kabahagi. Kaya nga po, napakahalaga niyan. Kaya nga, ang sabi ko dito, that is the objective. Pangalawa, ano yung pinaka-objective po ng ministry? Hindi lamang mabigyan ng kapurihan ng Diyos upang patibayin, alin? Ang iglesia ng Panginoon. Yung church tayo kung mga mananampalataya. Diba? Yan po ang pinakadahilan. Sabi nga ho dito sa Ephesians chapter 4, verse number 12. Ang sabi po diyan, for the perfecting of the saints. For the perfecting of the saints. Upang tayo maging kagamit-gamit. Pag naayos po ang ating mga buhay, magiging kagamit-gamit ka. Amen. For the perfecting of the saints, at sabi niyan, for the work of the ministry. Kaya pangalawa, the objective of the ministry is building up the body of Christ, equipping believers, patatagin, palakasin. Kasi pag hindi ka nagiging malakas, hindi naayos ang buhay mo, hindi ka magiging kagamit-gamit sa paglilingkod sa Panginoon. Hindi naman pwedeng gamitin yung hindi ka pa dapat eh. Kung gusto tayong gamitin ng Diyos, pero pag nakikita yung buhay mo na ganyan, nahihirapan mo tayo. Diba? Kaya nga sabi mo dito ng Romans chapter, bigyan mo po natin ako, ng Romans chapter 12. Ano sabi po diyan? Romans 12 verse number 1. Ano sabi diyan? I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that ye present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your reasonable service. Pinaliliwanag po dito ni Apostol Pablo nang sabi niya sa kahabagan ng Diyos, mga kapatid, ipinamamanhig ko sa inyo alang-alang sa kahabagan ng Diyos na inyong iharap ang inyong mga katawan na isang haing buhay, banal, kaaya-aya sa Diyos, na sa inyong katampada pag-samba or pag-lilingkod. Ano po tayo magagamit kung yung sarili po natin
ay hindi kagamit-gamit. Kaya binanggit po dito ni Apostol Pablo, ihandog ninyo ang inyong mga sariling maging kaaya-aya at banal sa harapan ng Diyos. Kaya kung may mga bagay po tayong ginagawa na hindi katanggap-tanggap sa Diyos, mga kapatid, hindi yan makapagbibigay kapurihan sa Panginoon. Amen? Kaya mga kapatid, saan man tayo naroon dako, hindi lang po tayo sa loob ng church banal. Pero pagdating sa labas, dapat makita tayong banal. Ano po ibig sabihin niya? That sanctification means to set apart. Ang sabi nga ng 2 Corinthians 5:17, dinadagdag ko lang brother. So binigay ko mga text, dinadagdag ko lang. Therefore, may sabi dito, 2 Corinthians 5:17, if any man be in Christ, he is a new creatures. All things are passed away. Yung mga lumang bagay, yung mga lumang pag-uugali, alisin na yan. Sabi ng Biblia, all things are passed away. Behold, all things are become new. Binago na tayo po ng Diyos. Kaya naman yung mga bagay na pangit, nung tayo hindi pa mananampalataya, ang sabi ng Biblia, lahat ng bagay na luma sa iyo ay alisin na. All things are become new. Ang lahat ng bagay sa iyo naging bago na. Bago pa nangyalita. Kasi sabi ko dito, for the perfecting of the saints. Gusto ng Diyos baguhin ka. Gusto ng Diyos na baguhin tayo. Para saan? Para maging kagamit-gamit tayo sa ministeryo ng Panginoon. Amen? Amen po? Amen. So yun po mga kapatid, purihin po ang Panginoon kapag tayo po ay naging kagamit-gamit sa Diyos. Kasi alam niyo po, sasabihin ng mga tao na, tigasan ba yung mga tao na yan? Pag nakita tayo sa labas at nalaman na sila yung mga Baptist, nalaman sila yung mga Calvary Baptist Church, sila yung membro ng Baptist, ay, masarap pa lang pumunta sa church na yan. Bakit? Napabago ang buhay. Amen? Maganda pala kapag nasa Baptist ka. Bakit? Inaayos ang buhay. Tinuturuan sila. Diba? So yun po, mga kapatid, for the perfecting of the saints, for the work of the ministry. Kaya mga kapatid, the objective of the ministry is, number one, is to glorify God. Pangalawa, building up the body of Christ. And last, number three, reaching the lost. Hanapin, abutin. Yan ang pinaka-objective po yan. Alam mo yung soul winning? Ministry po yan, mga kapatid. Ministry po yan ng church. At ministry din po yan ng mga lahat ng mga mananampalataya. Sabagat ang sabi ko dito ng Matthew chapter 20, mga kapatid. Matthew 20 verse number 28. Ano sabi ko dito? Buksan po natin sa aklat ng Matthew. Matthew chapter 20 verse number 28. Ano po sabi? Even as the Son of Man came not to be ministered unto, but to minister and to give His life a ransom for many. Mga kapatid, kahit ang ating Panginoon, gayon din naman ang anak ng tao ay hindi na parito upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at ibigay ang kanyang buhay na pangtubos sa marami. Handa po natin niligtas ka para maglingkod. Yan ang pinaka-main objective ng ministry. Iniligtas ka para maglingkod ka sa kanya. Maglingkod ka sa mga naglilingkod. Maganda ko may nakita akong talk ng ganyan eh. Serve those who serve. Ano ibig sabihin ito? Maglingkod ka sa mga naglilingkod. Sino po mga naglilingkod? Siyempre, kung sino man yung mga naglilingkod, mga kapatid, paglingkuran mo din sila. Ano po, ang pastor, naglilingkod sa Panginoon. Ano kailangan sa kanila? Paglingkuran din naman sila. Amen. Yan ang sabi ni Apostol Pablo sa Ephesians, sa Philippians chapter 4, di ba? Hindi ako
Sinasabi sa inyo para ko inyong bigyan. Sabi di ba sa verse number 16 hanggang 18 ng Philippians 4. Tinuturo ko ito sa inyo dahil ako'y nag-aaral ng bunga ng aking pagpapagal. So that is fruits. Bunga po yan. Kung tayo may naglilingkod sa mga manggagawa ng Diyos, karapat-dapat lang din naman nila yun. Kasi sila yung nagbigay na ng kanilang buhay. Diba? Iniwanan nila ang kanilang mga posisyon. Iniwanan nila ang kanilang mga pangarap sa buhay. At ang nasa puso na lang lagi nila ay ang paglingkuran ng Diyos. Paano naman sila? Sila naman ang maglilingkod sa kanila. Di ba may mga membro na nagbi-ministry din naman sa mga manggagawa ng Diyos. Amen? Isang ka, nabanggit ko sa misis ko. Akala natin, minsan sabi ko, ginagawa ko din naman ito eh. Sabi ko, wala kang ministry sa akin. Dapat ang may ministry ka rin sa akin. Anong ibig ko sabihin? Minsan kasi akala natin, pag nagsiserve na tayo sa iba, nagsiserve, pero may sabi ko sa kanya, mag-serve ka din. Kasi ako yung naglilingkod sa Panginoon. Paano naman yung ginagawa akin? Hindi ko na magawa para sa sarili ko. Kaya binigay ka sa akin ng Panginoon para may ministry ka rin sa akin. Naisip siya, paano yun? O rin ba, pag-anda ko kong damit. That is ministry. Amen? Maglilingkod yun. Okay? Kaya mga kapatid, yun po. Kaya, reaching the lost, hanapin yung mga tao, kasi ang Panginoon, iniutos siya. Sabi ng Diyos, hindi ako naparito para maglingkuran. Naparito ako para maglingkod. Okay, ano po? Alam niyo po, mga kapatid, sa buhay po natin, sabi nga po nang nakalagay pa din sa Torah, sabi doon, may anak ng dalawang Zebedeo. Yung isa, sabi ng Panginoon, darating ang araw ako'y mawawala na siya at ako'y lilisan na alis ako siya. Sabi ng mga apostol, Guro, saan po kayo pupunta? At ang sabi po ng dalawang anak ng Zebedeo, sabi ng nanay nila, Guro, kapag ikaw ay umalis, sabi ng Diyos, ang tinuturo ko sa inyo, ako'y darating ang mawawala na alis. Pero pag ikaw ay mawala na, Panginoon, sabi ng nanay ng dalawang Zebedeo, ilagay mo sa akin yung anak ko sa iyong kanan at sa iyong kaliwa. Sabi ng mga alagad, hindi pa nawawala ang Panginoon, hindi pa namamatay. Umahanap ka na agad ng posisyon ko. Sabi ng Diyos sa kanya, hindi po ninyo alam kung anong inyong sinasabi. Kaya mo bang lampasan ng sarong ito? Diba? Pero ang bulong-bulong yung mga alagad. Sabi ko, kung pinag-iingin ko, hindi pa nangyayari na mamaalam ng ang Diyos, humihingi na agad siya. So ano pong ibig sabihin po ng sabi doon? Tandaan po natin, naglilingkod tayo is not for the position. Ako naman po natin. Naglilingkod tayo, hindi dahil may position po tayo. Maglilingkod tayo dahil tayo po ay mga lingkod ng Diyos. Amen. Kaya sabi ko nga nung may dumaan na politika sa amin ng isang dating vice mayor, Pastor, tulungan mo naman ako. Pag ako ay nakaupo na, tulungan kita. Sabi ko sa kanya, Pastor, Brad, po tayo. Pwede ka naman maglingkod kahit wala kang posisyon. Kasi kung gusto mo talaga mag-serve, hindi mo kailangan hingin ng ibahagi na yun. Kaya kung magpalarin ka ng Diyos, hindi mas maganda. Kung hindi ka magpalarin, hindi ipagpatuloy mo pa rin yung hangarin mo maglingkod. Hindi dahil nakaposisyon ka, dahil ka lang maglilingkod. Tandaan po natin mga kapatid, ang paglilingkod ay hindi dahil sa posisyon, dahil hindi ka binigyan ng ministry sa church, hindi ka na pwedeng maglingkod sa harapan ng Diyos. Mga kapatid, kahit wala kang ministry, kahit wala kang posisyon sa loob ng simbahan, mga kapatid, kapag meron kang dapat gawin, hindi ka na kailangan utusan pa, sapagkat tayo po ay mga tagapaglingkod ng ating Panginoon. Amen? Yan ang kasi yung, Uy Brad, punta ka doon, doon ka. Hindi ko walang magtulak sa'yo, ano gagawin mo? So yun po yan, mga kapatid. That is the objective of the ministry. Pangalawa po tayo. Pangalawa, the method. The method, ano po ibig sabihin niya ng method means pamamaraan.
The method of the ministry. Ang pamamaraan ng ministeryo. Okay? The method of the ministry generally refers to the approach and practice used into a Christian ministry. Gawain po ito ng mga ministeryo, ng mga mananampalataya. It encompasses various ways ministers engage with their community, teach and serve other. That is the method, yun ang dahilan o layunin ng mga ministry. Gagamitin ka ng Diyos, bibigay mo yung buhay mo para saan? Ang pamamaraan po ng paglilingkod. Una, kailangan po yung tinatawag na, ang sabi ko dito ng Romans chapter 12, tingnan po natin, balik po tayo sa Romans 12. Romans 12, verse 1, mga kapatid. Romans 12, verse number 1. Tingnan natin. Ang sabi niya, I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that ye present your bodies a living sacrifice. Nakalagay po dyan sa verse na yan, mapapansin po natin yung sacrifice. Amen? The method of the ministry, number 1 is, we need sacrifice. Ang ibig sabihin ko po na binabanggit ng sacrifice dito, tinignan ko po yung sa Webster Dictionary ng ibig sabihin ng salitang sacrifice is an act of giving up something's value. Ito po ay isang gawa na giving up something's value. Ibig sabihin yung ibibigay mo, i-give up mo ang isang bagay na mahalaga sa iyo. For saan? For the sake of something else consider more importance. Yan po ang ibig sabihin ng salitang sacrifice. Sinasabi ko dito sa Romans 12 verse number 1, ang binibigyan po ng pansin dito ni Apostol Pablo ay yung service. Sa paglilingkod sa Diyos, ang layunin ng paglilingkod at ang pamamaraan ng paglilingkod ay kinakailangan po yung salitang sakripisyo. Amen? Kasi hindi mo tayo makapag-ministry sa gawain ng Diyos o hindi mo kayang magsakripisyo ng oras para sa Panginoon. Right? Kasi po mga kapatid, iisipin po natin mga kapatid, paano mo gagawin kung ayaw mo namang magbigay ng time? Ayaw mo namang magbigay ng panahon? Ayaw mo magbigay ng oras, araw, para magawa mo ang para sa gawain ng Panginoon? Kaya sinasabi mo dito ni Apostol Pablo, ipinamamanhid ko sa inyo mga kapatid, sa kahabagan ng Diyos, na ihandog ninyo ang inyong mga katawan. Banal na kaya-aya sa Diyos na sa inyong karampatang paglilingkod. Ang ibig sabihin niyan, yung sacrifice na binabanggit po yan, mga kapatid, yung sarili mo. Yung sarili po natin, magbigay po tayo ng panahon. Isakripisyo mo minsan yung oras mo, instead ang dami mong ginagamit na oras, nasasayang na oras, minsan masakit sa gabi, minsan masarap isipin sa kakaswap mo ng cellphone mo, nauubos na yung oras mo, pero yung mga ministry mo sa gawain ng Diyos, nakakalimutan mo na. Kaya mga kapatid, ibig sabihin yan, ano ba yung method na ibig sabihin? Ano ba yung pamamaraan na yan? Kaya sabi ni Apostol Pablo, magsakripisyo ka. Magbigay ka ng oras. Magbigay ka ng panahon. Ano po? Kaya sabi dito, nakalagay na yung salitang, present your bodies, a living sacrifice. Hindi naman ibinihingi ng Diyos yung lahat ng oras para sa iyo. Hindi naman hinihingi ng Diyos yung isang araw na ibigay mo sa Kanya. Ang ibig sabihin ng sacrifice, hindi na muna ako magme-merienda ngayon. Bakit? Yung isa kong merienda, sa sacrifice ko para sa nag-ministry na may gawain ko. Right? Kung naman po natin ano po. Yun po ang ibig sabihin niya. Kaya po, ang
Isa sa pinakamagandang example natin yan, walang iba kundi ang ating Panginoon. Ang pagkasakripisyo. For God so loved the world that He gave His only begotten Son. Diba? Kaya na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanglibutan, kaya binigay niya kanyang bugtong na anak upang ang sino man sa kanya sumampalataya hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. That is sacrifice. Ibinigay ng Diyos yung kanyang anak. Isinakripisyo niya alang-alang saan? Sa ating mga kasalanan. Kung mahal mo ang gawain ng Diyos, magbigay ka ng pagkasakripisyo para matupad mo, magampanan mo yung mga ministry natin sa harapan ng Diyos. Amen? Yan po. Pangalawa, ano po ba yung pamamaraan ng ministry? Una, sacrifice. Pangalawa, sharing. Ano ibig sabihin ng sharing dyan? Means giving. Ang sharing means giving it. Pag-share. Share your materials blessing. Share your financial blessing. Ano po? Ano sabi ko dito sa 2 Corinthians, mga kapatid? Tingnan po natin. Pinagkit po dito sa 2 Corinthians, chapter 9, verse number 1. Tingnan po natin. Ang sabi ko dito, basahin ko po sa Tagalog. Sapagkat tungkol sa pangangasiwa ng mga abuloy sa mga banal, ay kalabisan na sa akin ang isulat ko pa. Ang sabi ko dito sa English, for as touching the ministering of to the saints, it is superfluous for me to write to you. Para bang sinasabi dito ni Apostol Pablo, kailangan ko ba isulat sa inyo yan? Kailangan ko ba paalalahanan kayo? Parang ganun po, ano po? For I know, sabi niya, sapagkat nakikilala ko ang inyong sikap na aking ipinagmamapuri tungkol sa inyo sa mga taga-Macedonia na ang Achaia ay nahandang 1 taon na at ang inyong pagsisikap ay nakapag-udyok sa lubhang marami sa kanila. Datapot sinugo ko ang mga kapatid upang ang aming pagmamapuri dahil sa inyo ay huwag mawala ng kabuluhan sa bagay na ito, na ayon sa aking sinabi, kayo'y mga pakahanda. Be ready. Ang ibig sabihin po dyan na binabanggit ni Apostol Pablo, kailangan pagdating dyan, ready na kayo, hindi na kailangan pagdating pa dyan, o tayo may kailangan may yan. Hindi handa ang kanilang mga puso. Ano po? Alam niyo po, ang storya po ng Corinthian Church, mayayaman po. Maayos ang buhay. Pero ang problema nila, pagtungkol sa gawain at pagtulong at sa pagbibigay, mahirap ang kanilang mga puso. Ano ba? Hirap nilang pakawalan ng isang bagay. Yun po ang nangyayari dyan. Kaya sabi ni Apostol Pablo, kailangan ko bang isulat sa inyo pagdating ko dyan, ipaalalahanin niyo. Tingnan ninyo ang mga Macedonia. Ano niyo po ang istorya ng Macedonia? Tingnan po natin. 2 Corinthians chapter 8 naman po yan. Ano sabi niya? Tingnan po ninyo. 2 Corinthians chapter 8. Tinanggit naman po dito. Moreover, brethren, we do to you to wit the grace of God bestowed on the churches of Macedonia. How that in the great trials of afflictions, the abundance of their joy and their deep poverty abounded unto the riches of their liberality. Ano sa Tagalog? Kung paano sa maraming pagsubok sa kabigatian ang kasaganaan ng kanilang katuwaan at ang kanilang malabis na karupahan ay sumasagana sa kayamanan ng kanilang kagandahang loob. Sapagkat ayon sa kanilang kaya ay nagpagato ako at higit pa sa kanilang kaya ay nagsiabuloy sila sa sariling kalooban. Ano sabi mo dito? Maganda sa sabi sa English eh. For their power I bear record, yet and beyond their power they were willing of themselves. Hindi na sila kailangang paalalahanan pa kapag ang pinag-uusapan ay pagtulong sa gawain ng Diyos. Hindi na sila kailangan sabihan pa sapagkat nalalaman na nila kung ano mga dapat at mga kailangan ng gawain ng Diyos. Amen? Kasi nga, mga kapatid, ito pong Macedonian
matinding pagsubok. Deep, great trials of affliction. Deep poverty. Poverty na dinagdagan pa ng deep. Malalim na karuphaan. Ganun po yung mga members sa Church ng Macedonia. Pero pag ang pinag-uusapan yung pagtulong sa gawain ng Diyos, pag ang pinag-uusapan yung pagtulong o sa paglilingkod, hindi sila nahihirapan tumulong kahit sila po ay mahihirap lamang. Amen? Pero tinan mo naman yung problema naman, ang tinan naman natin yung sa Corinthians, mga kapatid. Balik po tayo sa Corinthians chapter 9. Verse number 5. Ano sabi naman po diyan? Therefore, I do a necessity exhort the brethren. Sabi niya, iniisip ko nga kailangan ipamanhig sa mga kapatid na mga unang pumarihan sa inyo at ihanda agad ang inyong abuloy na ipinangako noong una upang ito'y maihanda gaya ng abuloy at hindi gaya ng sapilitan. Sapilitan. Ano, napakahirap yun ba? Kailangan mo ba? Hirap mo. Halos masira na yung bulsa mo, hindi mo alam paano nakakatikop yung kamay mo. Hindi mo tuloy ko kung mabunod-bunod. Amen? So, mga kapatid, ano sabi dito? Pero sabi ni Apostol Pablo, but this I say, he which soweth sparingly, shall reap also sparingly. And he that soweth bountifully, shall reap also bountifully. Bakit sinabi ni Apostol Pablo? Sinasabi ko, ang nagtatanim ng kakaunti ay aanin ng kakaunti. Subalit ang nagtatanim ng marami ay aanin din ng marami. Bakit binanggit ni Apostol Pablo? Kasi ipinaliliwanag ni Apostol Pablo sa mga membro ng Church ng Corinto para maintindihan nila ang sabi ng verse number 7, sapagkat minamahal ng Diyos ang masaya, nagbibigay. Ang sabi, every man according as he purposeth in his heart, so let him give not grudgingly or necessity, but God loveth a cheerful giver. Binanggit po yan kasi ni Apostol Pablo, kasi nga, yung puso ng mga taga-Corinto, hindi napakahirap ipaliwanag sa kanila. Para bang meron naman silang kakayanan, pero bakit pag-uusapan ay pagtulong sa gawain ng Diyos, hirap na hirap sila. Pero hindi naman sila huli sa pangangailangan. Mayaman, maayos ang kanilang mga buhay. Kaya sabi ni Apostol Pablo, kailangan ko bang isulat sa inyo yan? Kailangan ko bang ipilit sa inyo yan? Na tumulong kayo sa gawain ng Diyos? Sa pangangailangan, sa pinansyal? Pero napakahirap ng kanilang puso doon. Kaya sabi ni Apostol Pablo, tingnan ninyo ang mga Macedonia sa gitna ng kanilang kahirapan, sa gitna ng kanilang matinding mga pagsubok sa buhay, pero nag-uumapaw ang kanilang kaligayahan. Hindi sila kailangan pinitin pa. Pag ang pag-uusapan ay pagtulong. Amen? Mga kapatid, sinabi ni Apostol Pablo, magbigay kayo ayon sa pinasya ng inyong puso. Kasi mahirap sa kanila yung uutusan mo silang magbigay kasi pero sabi niya, magbigay kayo ayon sa pinasya ng inyong puso. Hindi napipilitan or kailangan lamang sapagkat minamahal ng Diyos ang masayang nagbibigay. Mga kapatid, hindi tithes ang pinag-uusapan dyan. Okay? Ang pinag-uusapan po dyan, giving. Kasi tithe is the minimum of your giving. Bakit ko nabanggit yan? Minimum giving yan eh. Kasi nga, ano man yung blessing na dumating sa iyo, ibabalik mo yung tithes mo. Right? Anong tawag doon? Pagbabalik. Nagbabalik ka lang ng para sa Panginoon, hindi ka pa doon nagbigay. Maraming mga Kristiyanong nasasaktan ang pagbinabanggit ng gano'n eh. Pastor, hindi ba ako pala nagbigay? Nagbigay ko ng tithes ko eh. Kapatid, listen, matindi po. Tingnan po natin ng mabuti ang sinasabi ng Biblia. Ang tithes ay hindi sa atin. Amen? Parang hindi po kayo makaingan. Amen. Diba? Tithes, hindi po sa atin yung tithes, yung 10%. Kasi yung 10% sa Diyos yan. Amen? Kaya dapat lang ibalik mo yan sa Panginoon sapagkat pag hindi mo ibinalik
binigyan, mas malaki ang mawawala sa iyo. Correct? Sabi ko ng Matthew chapter 10, verse number 9. Di ba? Instead of blessing, cursing. Di ba? Nakalagay yun at darating ang mga devourer. Okay? Instead na pambili mo na lang ng pagkain, ibigay ka ng gamot. Instead na ano ba nangyari sa iyong problema? Amen? Para bang yung blessing, dumana lang sa iyong kamay. Amen. Okay? So yung mga kapatid, ang sinasabi ko sa 2 Corinthians chapter 9, verse number 6 hanggang 7, yan po ay tungkol po yan sa pagbibigay. Ang ibinibigay mo, ayon sa iyong puso. Correct? Gaano po ba kamahal ang Panginoon sa buhay mo? Di ba, nung ikaw ay nanliligaw sa asawa mo o mga binata dito, pag nanliligaw, ano ba binibigay mo? Nagsasalita ka lang ng I love you. Pero mga tao, yung mga binibigyan mo ng expectation. Hindi naman nakakain yung I love you. Amen? Di ba? Nakatingin yan sa pinakikita mo. Ang pagmamahal ay pagpapakita kung naman yung ibinibigay mo. Ang Diyos ang unang nagbigay mo sa atin. Amen. John chapter 3, verse number 16. For God so loved the world that He gave His only kaisa-isang anak, ibinigay po ng Diyos. Kaya kung titignan po natin, sino ba ang unang nagbigay? Ang unang nagbigay ang Diyos, mga kapatid. Kaya mga kapatid, sinasabi ko dito ng 2 Corinthians chapter 9, verse number 7. Kasi nga po, hirap na hirap itong mga taga-Corinto na tumulong, mag-share ng blessing. Kaya sabi ni Apostol Pablo, kailangan pa ba kayo pilitin? Diba? Ang sabi ko diyan. Kaya nga, gano'n na lang ang sabi ni Apostol Pablo. Kaya sinasabi niya sa verse number 6, datapot sinasabi ko, ang naghahasik ng bahagyana ay mag-aari namang bahagyana. Mga kapatid, it is more blessed to give than to receive. Mas pinagpapala yung nagbibigay kaysa tumatanggap. Bakit? Kasi ikaw yung nagiging channel of blessing. Diba? Napakaganda nung ikaw yung ginagamit ng Diyos sa ministry. Pastor, ano po bang magagawa ko? Ano ba yung ministry mo? Gusto ko ako ministry ko, pero ako yung taga-suporta sa mga ministry. Ano man yung pangailangan dyan? Financial? That's ministry po. Makikita po natin yan, mga kapatid, dito po sa Romans chapter 8. Romans chapter 12, verse number 8. Tingnan po natin. Ano sabi niya? Romans 12, verse number 8. Or he that exhorted on exhortation, he that giveth, let him do it with simplicity. He that ruleth with diligence, he that sheweth mercy with cheerfulness. Binanggit po dyan nakalagay, and he that giveth, let him do it with simplicity. Ang namibigay ay magbigay ng may magandang loob. Mga kapatid, yung pagtulong, pag-share ng mga gawain sa ministry. Alam niyo mo mga kapatid, minsan, isipin po natin, may ministry po ba tayo sa loob ng church? Amen? Dapat lahat tayo ng miyembro, may ministry na ginagamit, nagpapagamit tayo sa loob ng church. Yung simple ka lang magwalis dyan, isipin mo, ministry na yan. Service yan eh. Amen. Ano po? Amen. Yun po yan. Kaya mga kapatid, tandaan po natin, ministry means service. Paglilingkod. Mag-share tayo ng blessing. May feeding program. Si Pastor, kailangan, sabi yung Pastor ng mga kailangan, meron tayong ministry bubuksan. May feeding program o feeding program. Feeding program, hindi kailangan ka ng pera. Yes, kailangan ko yan. Alam niyo po, nung kami po ay nagsimula dito sa bayan ng Sinulua, doon ako nagsimula sa bata. Doon, napakahirap pakain matatanda. Lahat po lahat ng matatanda po, parang lay minister ng simbahan ng Katoliko.
Kaya ginawa po namin, kami ni Mrs. nagsimula, that was 2001. Naglilibot po kami niyan. May dala-dala po kaming lugaw. Pupunta kami sa isang lugar, magtuturo, may dala ako lugaw. Tapos, sabi ko doon sa mga bata, gusto niyo ba ng lugaw? Puntahan sila. May dala na din po akong mangkok na plastic. Para hindi ko na sila papauwiin pa. Kasi pag papauwiin pa, baka madala, kaserola. Hindi baka makadami ang bigay. May dala na ako. Kami dalawa. Tuturo po kami ng mga bata. Nagsasakripisyo po kami. Kung naman na meron kami, halimbawa, budget namin 500. Bibili ako ng mga 1 kilo malagkit. Haloan na lang ng itlog, pabatiin, lulutuin, sasarapin. Yung mga bata, tuwa-tuwa din. Pero, bago ko sila pakainin, tuturo mo na ako. Hanggang sa namin ng mga nanay, para saan po ba kayo? Maganda po yung ginagawa ninyo. Para saan po yan? Gusto lang po namin magturo. Para ito mga bata, ito ay maturuan po namin po sa Panginoon. Alam niyo po mga kapatid, yung bunga ng ministry na yun, namin, tapos na ngayon. May isang bata akong tinuturuan dati that is 4 years old. Ngayon, ang laki na sa church mo. Nakatapos na siya ng high school. Nakatapos na siya ng college. Graduate na katutulong na. Ang bunga ng ano yun, ministry namin ng feeding program sa church. Kaya mga kapatid, kung walang tutulong sa church, paano ang ministry po natin? Tayo po mga membro ang magiging kabahagi sa ministeryo. Amen? Kaya kailangan po ng sacrifice, the method of sacrifice, yung pamamaraan, may kanya-kanya tayo sa pamamaraan. Ngayon, kailangan po yan ng financial para yung ministry umusad. Right? Amen? Okay. And then last, mga kapatid. Last po ay ang the function. Una, the objective, layunin. Pangalawa, the method of ministry, pamamaraan. Number 3, the function of the ministry. Ano ba ibig sabihin ng function? Ibig sabihin po nito ay ang pagkilos o paggawa. Ano po? Kumikilos po ang mga ministry kapag may mga tao na tumutulong, nagbibigay ng buhay. Ang sabi ko dito mga kapatid, sa Romans 12, verse number 4, at bubuksan din natin mamaya sa verse ng 2 Corinthians, 1 Corinthians 12, verse 12. Pero basahin ko muna itong verse 4 ng Romans 12. For us we have many members in one body, and all the members have not the same office. So we being many are one body in Christ, and everyone members one of another, having them gifts different according to the grace that is given to us. Whether prophecy, let us prophesy according to the proportion of faith, or ministry, let us make on our ministry. He that teacheth on teaching, he that exhorteth on exhortation, he that giveth, let him do it with simplicity, he that ruleth with diligence, he that sheweth mercy with cheerfulness. Binanggit ko dito sa verse number 4, ang sabi niyan, for us we have many members in one body. And church is one body. The church is the body of Christ. The church is designed like a human body. Ang church ay dinisenyo na katulad ng katawan ng tao. May mata, may ilong, may bibig, may kamay, may paa. Pero lahat ng yan ay nasa isang katawan. At anong dahilan? Bakit nandyan yan? Upang maging katuwang. Amen? Kaya nga po dito sa verse ng 1 Corinthians chapter 12, ang sabi ko diyan, ang sabi ko dito mga kapatid, na ang 1 Corinthians chapter 12, tingnan po natin. Verse number 12. For us the body is one, and had many members, and all the members of that one body, being many, are one body. So also in Christ.
For by one Spirit are we all baptized into one body, whether it be Jew or Gentiles, whether we bond or free, have been all made to drink in one Spirit. Verse number 14, for the body is not one members, but many. Verse number 15, if the full shall say, because I am not of the hand, I am not of the body, it is therefore not of the body. If the heel shall say, because I am not the eye, I am not of the body, it is therefore not of the body. If the whole body were an eye, where were the hearing? If the whole were hearing, where the smelling? Verse number 18. But now hath God set the members, every one of them, in the body, as it hath pleased Him. Para saan? Upang makapagbigay sa Diyos. Pero tandaan po natin, itong mga binangbanggit po diyan sa 1 Corinthians 12, verse 12 hanggang verse number 18, mga kapatid. Bawat sangkap ng katawan ay may kanya-kanyang kampanin. Ano ibig sabihin yan? Hindi trabaho ng ilong ang trabaho ng mata. Hindi trabaho ng mata yung trabaho ng tenga. At hindi na yung trabaho ng bibig yung trabaho ng mata, mga kapatid. Bawat yan ay may kanya-kanyang yung designated na gawain. Amen? Ganon din po sa church, mga kapatid. Hindi pa pwede lahat tayo Sunday school teachers. Hindi pa pwede lahat tayo dito, mga workers. Hindi ibig sabihin, hindi taga-operator, taga-linis, mga kapatid. Pero hindi naman sinasabi ng Biblia na kapag isang tayo tagapagturo, yung tagawalis ay mahina lang. Tandaan po natin, kahit ikaw ay tagawalis, ikaw ay Sunday school teachers, ikaw ay gumagawa sa anuman ng mga ministry mo sa church, tandaan po natin sa harapan ng Diyos, pare-parehas lang po yan. Amen? Pare-parehas lang po tayo, mga kapatid. At ang bawat gawain ng isa ay napaka-importante po, mga kapatid. Huwag po natin ugali na sasabihin natin sa sarili po natin, ay, nado naman si kapatid, pwede naman akong wala na sa church, mga kapatid, kahit wala ka magawa, may gagawa dyan, pero kung wala ang gagawa sa ministry mo, huwag mong iasa sa iba yung ministry mo. Naunawa po natin? Mga kapatid, tandaan po natin yan. Yung pong sinasabi natin, hindi naman nakayupok natin sa simbahan namin. May mas magaling pa sa akin. Kapatid, sa church, lahat tayo hindi magaling. Sa biyaya lang po tayo. Kaya tayo kapaglilingkod sa Panginoon. Pero sabihin na hindi ka kailangan. Kailangan ka. Kaya ka inilagay sa church na ito, may dahilan ng Diyos sa iyo. Amen? Baga itong kamay nito, wala yung pag-ibig. Walang pwersa. Mga kapatid, bagamat may kanya-kanya tayong gawain sa loob ng simbahan, ang ibig sabihin niya, ministry po yan. Amen? Ang tanong, isang tanongin po natin ang sarili natin. Meron na ba akong ministry sa simbahan po namin? O huwag ka lang ako sa church, makikinig, o tatay, o uwi, o makikinig ka tatay. Nasaan ang ministry po namin? Ang ministry binabanggit, meron kang ginagawa sa church na kinabibilangan. Alam niyo po kung bakit? Dahil yan ay ikinagagahan, pinanadali ang gawain ng Panginoon. Dahil kung lahat tayo po ay gumagawa, magiging magaan ang gawain ng Panginoon. Alam niyo po, nung bago pa lang ako nagsisimula sa mission sa Siniluan, ako na yung taga-sundo sa church. Ako na po pagkatapos sunduin itong mga tao ito, magsusulidan ako, magigitara ako, pagkatapos maghahari ng bangko, mga kapatid, lahat gawain ko yan nung ako'y nagsisimula pa lang. Pero nung may mga tao nang naaakay sa gawain ng Diyos, nakikita nila na sila pwedeng gawin ng Diyos, nagiging magaan na po ang gawain natin ngayon. Dahil may mga tao nang nagiging katuwang sa gawain ng ating Panginoon. Amen? Huwag po tayong maging pabigat sa gawain ng Diyos. Tayo po'y maging katuwang para maging magaan ang gawain ng ating Panginoon. Amen? Yung pastor po natin,
dapat nandyan tayo. Handa tayo tumapik sa balikat niya. Pastor, ano po napabago kayo minsan? Ano po ba ang maitutulong ko po para maging maganda po ang buhay po natin? Amen? Kasi po mga kapatid, ikilos, gagana, magpa-function ng church pag may mga tao, may mga members of church nagiging kabahagi sa buhay. Amen? Amen. Kaya, iniligtas tayo ng Diyos. Narito ko sa church na ito. Dahil may layunin ng Diyos, gamitin ka para sa ministeryo ng ating Panginoon. Amen? Kumit po tayo lahat kahit